muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Kayo baga ay mapayapa, kayo ba'y naninitali, kayo ba'y nakatutulog ng maayos, mahimbing pa ang inyong tulog, kayo ba'y natatakot, nagugugulihanan, nalilito, nalulungkot. Sa iyong paanyaya na binigay ni Jesus ay kapayapaan. Kapag sinabi natin walang kapayapaan, yung mga binanggit natin, nalilito, nagugulihanan, natatakot, nadulungkot, nababagabang, ilan lamang mga salita na makita ko natin na ay kawalan ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. At maliwanag na sinungaling ngayon sa atin ngayon sa araw na ito natin, ang dulot ni Jesus ay kapayapaan. Sa wikang English, mayroon tayong medyo tatlong mga salita na sabi nga natin, hinahanay yung tinatawag natin walang kapayapaan. Hindi lamang, sabi nga natin, yung kapayapaan sapagkat walang gera, walang away. Ngunit ang kapayapaan ay makita natin hindi lamang yung panlabas na kalalagayan, ngunit maging sa panloob na kalatay. Kahit na siguro sabihin natin wala namang gera pero hindi ka makatulog ng mahimbing. Malagi ka nagigising ating gabi. Sa atin, mayroon tayong tatlo. Sa wikang English, ano yung una? Yung depression. Kalungkutan. Bahagi yung depress. Pag sinabi natin depress, ito yung tumutukoy sa mga nakalipas. Yung sinasabi ng mga kabataan na hindi ka pa nakakabuo. Katulad ng halimbawa, depressed, bakit? Hindi mo pa matanggap natalo ka ng nakaraang eleksyon. Depression yun. Yung iba, inaatake yun sa puso. Kasi bakit hindi pa rin matanggap yun? Na sila ay talo. So, pero pag sinabi natin depression, ang niisip mo ay yung mga bagay na nakalipas na hindi nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ng kalooban. So, yun ang tinatawag natin depression. Pangalawa ay yung tinatawag natin anxiety. Anxious. Ano yung anxiety? Ang iniisip mo yun yung mangyayari bukas. Papasa kaya ako sa exam? Mananalo kaya ako sa contest? Mag-graduate kaya ako? So, bahagi yun ay tumutukoy higit sa lahat sa hinaharap. Kapag palagi natin iniisip yung hinaharap, ang tawag natin ay wala tayo kapayapaan. At anxiety. Yun ang tinatawag natin anxiety. So, kapag nakalipas, depression. Kapag hinaharap, anxiety. Kapag kasalukuyan, stress. Na-stress ka. Yung stress ay pwedeng physical, emotional, psychological, social, bahagi yun na pwede natin makita. So, halimbawa, stress ka ngayon kasi bakit? Makasalubong mo yung kagalit mo. Ay bahagi yun. Kundi kaya ay makasalubong mo yung inutangan mo. Wala kang maibayad. Hindi ka naman makaiwas. Kaya na-stress ka. So, itong tatlong ito,
Yung paanyaya ng po may kapalayan isang paanyaya na ang dulot ng ating Panginoong sa Kristo ay ay kapanatagan ng kalooban at kapayapaan. Kaya maganda rin yung makita natin. Alam nyo, yung ating pananampalataya ay may mga sistema na nais na bigyan natin, katulad na lang halimbawa nung nakalipas na pagpili ng bagong papa. Mayroon tayong sistema, yung tinatawag natin conclave, na sino kaya yung mananalo, ibang klase ng pagtugon. Kaya bahagi rin natin, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Kung paano, wala yan sa tinatawag natin, kung tawagin natin ay kung sino yung sikat. Bagamat sa atin, hindi masyado natin nababagi si Propos. Pero, yan yung pinili ng Espiritu Santo. At yung pamamaraan natin ni two-thirds. Ibig sabihin, medyo mabilis. Kasi 2 araw lang. May mga pagkakataon na kung tawagin natin yung stand-off, sa history natin, mayroong pagkakataon na halos sumabot ng 2 taon. Kasi hindi malis yung two-thirds. Anong ibig sabihin ng two-thirds? Sa atin kasi, hindi na ulugan na marami ka ng boto, panalo ka. Nung nakarang eleksyon, kahit isa lang ang boto mo na laban, panalo ka. Sa atin hindi. Sa Santo Papa, kinakailangan makuha mo ang 75% na total na voters. So, from 100 sa ito, dapat mga 80 plus. Mahigit. Para masabi mo na ang tawagan natin diyan ay yung hindi lamang majority. Ang tawag natin diyan ay greater majority. 75% o 2/3. Pero mayroon pang isa. Yung ating unang pagbasa. Sa unang pagbasa natin ay tumutukoy tungkol sa isang usapin. Isang usapin natin kasi sabi nga rito ay mula sa gawa ng mga alagad, Acts of the Apostles, na may sinulat na nila mula ito sa pinag-usapan sa tinatawag natin Council of Jerusalem. Kasi bakit? Nabalitaan ng mga apostoles na mayroon ng galing sa Judea na ginugulo yung mga taga-Syria. Well, alam natin kung saan yung Syria, sa Middle East. Sa Antioquia at saka sa Cilicia. Yung Cilicia at saka Antioquia, saan yun? Sa Turkey. So, medyo malalayong lugar. Pero ito yung sulat na kanilang pinadala para tumugon sa panawagan. Bakit? Kasi may dumating doon na sinasabi hindi kayo maliligtas kapag hindi kayo nagpatuloy. Naalala ko po yung nakalipas na eleksyon. Pero nagsasabi ako, Father, may ibang sektor dyan, kapag hindi ka mo raw ibinoto yung kanilang mga pangalan, mapupunta ka raw sa impyerno. Well, pumasok lang sa isip ko. Pero ibig sabihin, mayroong gano'n na nagsabi na kapag hindi ka nagpatuloy, hindi ka maliligtas. Or kung tawagin natin, kapag hindi ka magpatuloy, mapupunta ka sa impyerno. Kaya pinag-usapan yun sa Council of Jerusalem. Kaya ano nakita natin sa unang pagbasa? Sa unang pagbasa ay sinabi natin, ipinapadala namin si Barnabas at saka si Pablo para ayusin ang suliranin na ito. At ipinadala rin namin si Silas at saka si Judas na kung tawagin din sa Barson. Ito po si Judas na ito. Hindi po ito si Judas Tadeo. Ito po si Judas na dapat ay maging kapatid
kapatid din ni Judas Iscariote. Kaya lamang ang napili ay hindi ito Judas na ito, kundi ang napili ay si Matias. So, para ipaliwanag ang nasasaad sa banal na kasulatan na alin, na hindi kapag hindi ka ng patuloy, kasi may mga kung tawagin natin convert, mga pananampalataya mula sa pananampalatayang Hudyo at mayroong pananampalataya sa pananampalatayang hindi Hudyo na iba yung kanilang dalang sinasampalatayanan na kung tawagin mga rin natin ngayon ay pagkaan. Itong mga Hudyo, siyempre kapag mga Hudyo ka, katulad ng Juan Bautista, yun ang kanilang initiation right to live ka. Ay itong mga pagkaan, hindi naman ito mga Hudyo. Anong sabi nila? Hindi na kailangan magpatuloy. So, ibig sabihin, nililiwanag ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng kalituhan para magkaroon sila ng kapayapaan. No? Kaya bahagi yun na napakahalaga na kinakailangan pag-usapan ng sambayanang Kristiyano ng panahon na ito. No? Sa panahon ng mga apostoles. Kaya anong sabi? Hindi ko na kayo bibigyan ng dagdag na suliranin. Ang mahalaga ay ang mga bagay na higit na dapat bigyan ng pansin. Ano yun? Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag niya kayong kumain ng dugo at ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong makikinabig. So yun yung sinabi ko sa first reading natin mula ako sa aklat ng mga gawa ng mga apostolos. So yung sabihin, iniiwanag para magkaroon ng kapanakatan yung mga kapatid natin na nasa Cilicia, Syria, at Antioquia na ginulong ng ilang grupo na ito. Pero yung natulad ng may kapal, magbigay makita natin na yung kapanatagan na tulad ng daigdig na ito. Kaya makita ko natin na ito yung panyaya na ibinibigay sa atin ng may kapal. Kaya ano yung gagawin natin? Kapag dumarating yung tinatawag natin mga stress, anxiety, o depression, una ay humingi tayo ng tulong sa mga taong sa tingin natin ay makatutulong sa atin. No? So, kinakailangan natin ng, sabi nga natin, ng mga tao na pwede natin pagsabihan nang sa ganon, tulungan tayo. Mag-iwas lang kayo sa Marites. Baka si Edwin sa Marites, no? Instead na matulungan kayo, lalo kayong may stress. No? Kasi ikikwento niya rin sa labong sa iba. No? So dapat din ang kukunin ninyo na sa tingin ninyo ay tutulong sa inyo sa mga bagay na ito ng kalituhan o na hindi maintindihan ay yung mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na pangalagaan ang inyong mahalagang mga pangyayari sa inyong buhay. No? So, ano ba ay pangalawa, mangumpisa. No? Kinakailangan natin ilapit sa umpisa. No? Kaya kung minsan kalimitan ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng stress, ng depression, ng anxiety ay gawa din ng kumisan ay kahinaan, kakulangan, at pagkakasala. So ilapit natin yan sa sakramento ng kumpisan. At pangatlo ay palagi natin hingin ang biyaya ng Espiritu Santo.
ipagdasal natin, ipagdasal natin sa harapan ng Poong Kapalo. Sapagkat itong mga bagay na ito, huwag natin kalimutan na yung ating Diyos, sa tulong din ng Espiritu Santo, kaya inihanda tayo, anong sabi? Kasi next Sunday, pag-akyat na Jesus sa namin, huwag kayong mapagabang, hindi ko kayo iiwan. Ipapadala ko ang Espiritu Santo. Na makita natin hindi tayo pagabayaan ng Diyos. Kasi yun yung isang biyaya na pagliligtas ng Diyos. Nandiyan ako wala yung ating Jubilee Cross. Karamalan, kanina yung dumating yung Jubilee Cross. Hanggang may isang linggo po yan hanggang sa susunod na Sabado. Nandito sa atin ang Jubilee Cross bago natin dating sa parokya ng San Pedro at San Pablo. Na pagpapaalala sa atin natin, sabi nga natin, Jubilee, malapit sa salitang Jollibee. Ano yung salitang Jollibee? Masayang bee. Pero yung Jubilee, yung pagpapasalamat sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Na alin, higit sa lahat ng alin. Hindi lamang sa anumang uri ng kapahamakan ng mundo ito, pero higit sa lahat ng alin. Mula sa lahat ng uri ng kasalanan. Na huwag natin kalimutan ang Diyos sa kanyang dakilang awa ang pagpapatawad ay nais niyang ibigay sa atin. Ang isang biyaya ng kanyang kagandahan loob sa gitna ng aming kahinaan at kakulangan. At yun po naman yung paghawakan natin na makita natin ngayong panahon na ito. At siya rin maging lakas natin, lalong-lalo na sa taon na ito ng yubileo ng pag-asa. Na ito yung dakilang biyaya na binibigay sa atin na lahat ay may pag-asa sa ating pananalig sa ating Panginoon Jesucristo. Ano itong katibayan ng ating kalooban ang siyang pumati sa lahat ng ating depression, sa lahat ng ating stress, at sa lahat ng ating